Hello po mga kababayan. Ito po muli sa Tony Ruelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal and public service program ninyong lingkod in collaboration with the Integrated Band of the Philippines, Manila Port Chapter. All right. So, by the way, uh, I would like to take this opportunity to acknowledge, express my appreciation doon sa mga subscribers po natin, mga sharers po natin, mga likers sa ating channel because of your help, because of your support ay nabibigyan po ninyo ako ng kadagdagang motivation na para magpatuloy pa may pagpatuloy po natin ating advokasya to spread out yung legal information o kaalaman sa ating mga kababayan. Okay? They could be your friends, your relatives, your neighbors, o kakilala ninyo. Pag sila din ay may mapulot sa ating mga pinag-usapan. At sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. And of course, I would like to take this opportunity na para ipaalam po sa inyo yung good news. The good news is, excuse me, meron po tayong account sa Facebook, no? Meron po tayong page doon, ang Batas Pinoy po, may page na po account sa Facebook. You can search po dito sa Facebook yung ating page, no, Batas Pinoy. And then paki-follow naman po tayo, no? And spread po sa the word sa ating kababayan, kaibigan ninyo, okay? At fellow subscribers po ninyo, sharers po ninyo na ang Batas Pinoy po meron na pong Facebook account, okay? And there we could increase our reach at saka yung malamang sa abot ng ating makakaya ay masagot po natin ang inyong mga messages, mga comments sa abot po ng ating makakaya. Okay? So kung hindi po ako nagkakamali, at this very moment po, baka mabibilang lang po sa daliri ang mga ang nag-follow pa. No? Kasi kabubukas lang po na account natin. So, wala pa po na masyado nakakaalam. So, with your help, paki-spread ng news, at paki-follow po ninyo ang inyong lingkod sa Facebook natin, Batas Pinoy po. Okay? At natulungan po ninyo ang inyong lingkod sa ating advokasya. Maraming salamat, okay, sa inyong oras, at sa inyong suporta. Alright, let us now proceed dito po sa ating discussion, ito'y padala po sa atin ni Magnolaw Meran. Did I correct? Si Magnolaw Meran, 7688. Okay. Ang sagot niya, ang katanungan niya dito is yung tungkol sa emancipation patent. Ano ba yung emancipation patent? Ito pong emancipation patent, ito po ay titulo ng lupa, na issued po sa mga successful na ma-holder ng CLT, Certificate of Land Transfer, sa ilalim ng Presidential Decree number 27, wherein nung panahon pa po nung former president, Ferdinand Marcos Sr., okay, ay nagkaroon po ng land reform program, covering agricultural land planted with rice and corn, na kung saan ang mga tenant po, magsasaka, ay nabigyan po ng award, ng lupa, sa ilalim nito. Decree nito, 3 hectares to 5 hectares po, depende kung ito ba irrigated or non-irrigated, okay? Ngayon, meron pong obligasyon din po na siyempre ito hindi man bigay, kaya ito'y babayaran ng 36 years. No? Sorry, 30 years. Amortize po ito into 30 years. So ito marahil ang katanungan sa atin ni Magnolaw Meran, kung yung bang holder ng emancipation patent ay kailangan pang mag-amortize. Kung hindi pa po bayad yung inyong amortization sa land bank, dapat bayaran po ninyo. But I surmise, na matagal na po ito, I would say baka fully bayad na. Kung hindi pa bayad, ay bayaran po ninyo. However, ito po, may however tayo dyan, i-check ninyo kung whether kayo ay qualified na exempt o hindi na magbabayad ng amortization, ng balance. Kasi sa ilalim po ng Republic Act number
11953 or otherwise known as the New Agrarian Emancipation Act. Ang ayon po sa batas na ito 'no, which was passed kung di ako nagkakamali in 2023 'no, ay dito po kinukundo na ng gobyerno 'no, at inakop inakop na ng gobyerno na pamahalaan ang anumang pagkakautang na meron ang mga land reform beneficiaries sa ilalim ng PD number 27 o yung emancipation nagkaroon kayo ng emancipation patent at saka yung CLOA 'no, Certificate of Land Ownership Award 'no, sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Law 'no, under Republic Act 6657. So, kung meron kayong pagkakautang pa sa land bank, ayon sa batas nito na ating nabanggit, ay quits na po, wala na, including penalty at interest charges, no, kung mayroon man. Kaya lang, hindi po ito blanket, no, coverage. I-check nyo muna sa DAR, no, whether or not kayo ay qualified. Kasi meron po mga qualification po dito para makapag-avail ka. Disqualified po ang isang land reform beneficiaries kung halimbawa nagkaroon ng violation doon sa kanyang terms and condition, no, sa pag-issue sa kanya ng emancipation patent or yung CLOA. I-check po ninyo. Example po ng mga violation na yan ay halimbawa ay hindi na pagsaka doon sa lupa na inaward. Inabandona na o ibinenta ito na pinagbabawal pa no, during the holding period. Okay? So, meron karoon ng paglabag, no? Wherein sa batas, no, ah, na ang isang land reform beneficiary ay nagkaroon ng criminal offense na ang penalty is mas presyon koreksyonal, no? Or yeah. So i-check po ninyo, no? Doon sa land bank sa DAR, I mean, kung qualified po kayo at within coverage po kayo. Now, kung qualified naman kayo, no? Ay hindi na kayo kailangan pa magbayad pa kung mayroong mang balance pa, no? Na i-amortize, no? Yung sa emancipation packet. Humingi lang kayo ng certificate of coverage doon sa DAR, okay? Pag meron na kayo dito, ay pumunta kayo sa land bank and then humingi po kayo ng release and discharge of mortgage, okay? Doon sa land bank. And then you proceed to the register of deeds. Dalhin po ninyo yung inyong original emancipation patent, and upang ma-cancel po, no, yung anumang lien or encumbrances na nakatatak po doon sa inyong emancipation patent. In short, quits na kayo, no? Wala na kayong babayaran sa ilalim po ng Republic Act 11953, otherwise known as the New Agrarian Emancipation Act. Okay? So, i-check po ninyo yun. So, I hope nasagot po natin ang katanungan sa atin ni Magno Low Meran 7688. Alright? So, okay, bago tayo magpatuloy, I would like again, no, para na inyong oras, I would like to again to announce, no, sa mga viewers po natin, lalo na sa kapapasok pa lang, na ang ating pong Batas Pinoy ay meron na po tayong account sa Facebook. So, pakitulungan po ninyo ang inyong lingkod, no? Kung kayo may Facebook account po kayo, i-search po ninyo, Batas Pinoy, at paki-follow po ninyo, no, ang ating pong channel, no? Kasi sa panahon po ito, no, kung di ako nagkakamali, mabibilang pa lang po sa daliri marahil ang nag-subscribe doon, ang ating followers kasi kapapasok, bubukas pa lang po nito. At kailangan po ang inyong tulong, no? Paki-spread out po ang magandang balitang ito sa inyong kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, no? Sa inyong fellow subscribers, viewers dito sa YouTube, no? At sa pamagitan nito, maging dalaw na po ang ating platform, no? YouTube at saka Facebook para mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapagbigay po tayo ng legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kababayan. At dito po sa ating bagong account po natin sa Facebook, no, ng Batas Pinoy, ay ma-enhance po natin ang ating sagutan po, no, sa inyong mga katanungan bukod pa dito sa YouTube platform. Okay? So, sa kapapasok pa lang, no, kung hindi pa kayo napag-subscribe, no, at if you find our videos interesting naman, if hindi at
hindi naman po siguro kalabisan 'pag ako po hihingin po sa inyo ng hirit po 'no, ng isang subscribe, share, and like po 'no, na click po 'no, and of course yung notification bell para 'pag may mga updates po tayo, wala po kayong mami-miss. Sabi nga natin ay, lamang na ang may alam sa batas. Of course, ulitin ko po 'no, good news, pakitulungan po ninyo ang iyong lingkod na na, ah, ah, maano po natin, yung ating maalalayan po natin yung ating, Facebook account 'no, Batas Pinoy sa page po natin at paki-follow po ninyo ang ating channel 'no, upang sa gano'n, lalo po tayong magkaroon ng, ah, malawig na platform pa na maisatuparan po natin ang ating advokasya. Okay. Maraming salamat and I hope to see you again 'no, dito sa ating platform. Of course, perhaps doon po din po sa kabila 'no, sa Facebook po. Maraming salamat and I hope to see you again in the next video po natin. Maraming salamat.